Nagsalita na si resigned Representative Zaldico, ang former Appropriations Chair ng Kongreso noong 19th Congress. At idinawit na niya, isinama na niya si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez dito sa usapin ng flood control scandal. Tama nga yung sinasabi nila, hindi lahat ng lihim ay mananatiling lihim. Mabubunyag at mabubunyag. Mga boss, nagsalita na si resigned Representative Elizaldico at napakahalaga ng kanyang binanggit dahil siya ang former Appropriations Chair noong 19th Congress na nagbalangkas o gumawa noong 2025 budget kung saan nandyan yung samut-sari na mga insertion, anomalous and ghost na mga flood control projects at infrastructure projects. At napakahalaga mga boss ng statement na ito dahil idinadawit at itinuturo nito si Pangulong Bongbong Marcos at si former Speaker Martin Romualdez dito sa kagimbal-gimbal, the greatest corruption scandal in recent history. Ngayon mga boss, matagal na nating sinasabi, imposibleng walang alam si Speaker Martin Romualdez, si Pangulong Bongbong Marcos dito sa usapin ng budget dahil una, si Speaker Martin Romualdez, siya ang speaker during that time. At lahat ng nangyayari sa House of Representatives ay alam. Imposibleng sabihin na hindi alam ng speaker bilang ikaw ang pinakamataas na leader ng House of Representatives. At hindi lang yun. Mahalaga yung sinabi ni resigned Representative Zaldico na pati si PBBM ay sangkot din. Bakit? Dahil siya mismo ang pumirma at nag-review ng 2025 General Appropriations Act. At ibig sabihin, pinatutunayan lang nito na alam niya rin itong mga usapin ng anomalous and ghost flood control projects and other infrastructure projects. Sinabi nga, maski si DBM Secretary Amenah Pangandaman. Tama, bakit hindi ba nababanggit yung pangalan ni DBM Secretary Amenah Pangandaman? Siya rin ay dapat na maimbestigahan dahil siya ang ulo ng Department of Budget and Management na siyang nakakaalam sa pasikot-sikot ng budget ng ating bansa. Ngayong nabanggit na ni resigned Representative Zaldico itong mga pangalan ni former Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos, tayo ay nananawagan na imbestigahan at panagutin si Pangulong Bongbong Marcos at mismong si former Speaker Martin Romualdez. Nananawagan tayo ng impartial at tunay na independent na pag-iimbestiga. Di ba, ang gumawa ng Independent Commission for Infrastructure ay si Pangulong Bongbong Marcos din. So dapat isama na sa dapat imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Siya mismo ay dapat masubject sa pag-iimbestiga. At dapat ang investigating body na mag-iimbestiga dito kay Pangulong Bongbong Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez ay isang komisyon o body na walang direktang connect sa Pangulo at sa former Speaker na si Martin Romualdez. Ito dapat ay pangunahan ng mamamayang Pilipino at ng mga independent bodies, mga civil society organizations, mga ordinaryong Pilipino at mga manggagawa. Hindi natin pwedeng ipagkatiwala ang investigasyon at pagpapanagot sa mga bodies or investigating bodies
na ginawa mismo ng Pangulo. Kaya napakahalaga nitong statement ni resigned Representative Zaldico. Dahil ito yung direct link. Ito na yung inaantay. Ito yung matagal nang tinatanong ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na maglilink o magbibigay ng direksyon o direktang linya, koneksyon patungo kay Pangulong Bongbong Marcos at kay former Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung sinasabi natin lahat ng sangkot ay dapat managot, ang binabanggit natin ngayon, ibig sabihin, pati si Pangulong Bongbong Marcos ay dapat nang imbestigahan, sumalang sa investigasyon. Alam nyo mga boss, hindi simple yung statement. Hindi simple yung statement na binanggit ni Zaldico. Dahil ito yung nag-i-implicate, directly nag-i-implicate, merong direct hand. Ibig sabihin,